Magandang umaga! Kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon. Ngayong umaga po ng June 23, 2026. Sa ngayon po ay habagat na ang umiihip sa malaking bahagi ng ating bansa na hinahatak at pinapalakas ng Super Typhoon na Francisco. Ganap na nga po ito na Super Typhoon at taglay na ang lakas ng hangin na umaabot na hanggang sa 240 km per hour. Base po yan sa datos ng Joint Typhoon Warning Center habang nasa layo po ngayon ng 341 km east ng Santa Ana, Cagayan. Ngayong araw ay posible po na maabot na niya ang intensity peak nito at unti-unti na mababawasan ang lakas nito pero mananatili pa rin na nasa typhoon category habang nandito po sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Posibleng sa Huwebes pa po ng gabi makakalabas ng PAR at next week ay hindi pa rin inaalis ang posibilidad na maaari na may isa pa na sama ng panahon na papasok sa ating PAR at ang development po niyan ang ating babantayan. Patutuloy po o hindi at ito naman ay pinapakita ng forecast model natin pong ginagamit hanggang po sa susunod na 2 linggo. Samantala po, posibleng itaas ang wind signal sa ilang bahagi ng Cagayan at extreme northern Luzon dahil sa inaasahan pa na paglapit ng bagyo sa kalupaan bago po yan palihis kikilos pa northeastward. Ngayong madaling araw ay may mga isolated rains po dulot ng habagat at sa ilang bahagi ng Palawan, Antique, southern part ng Negros, Leyte, ilang bahagi ng northern Samar, Albay, Sorsogon, Sulu Archipelago at Zamboanga Peninsula, maging po sa may Sarangani at mamaya ay sisikat naman po ang araw sa malaking bahagi ng bansa pero may tsansa pa rin ng cloudy skies with isolated rains dulot ng habagat sa ilang bahagi po ng Palawan, ilang bahagi ng Occidental Mindoro, Albay, Legazpi, Antique, Negros, Leyte, Sulu Archipelago at Zamboanga Peninsula. At mamayang hapon, posible pa rin ang cloudy skies with isolated rains dulot pa rin ng habagat sa may Palawan, Mindoro, Antique, ilang bahagi ng Negros, Leyte, Tawi-Tawi, Basilan, Zamboanga Peninsula, ilang bahagi ng Northern Mindanao at Cotabato. Kaya mag-ingat po tayo sa mga banta pa rin ng mapagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin naman pong mga baybayin, dahil po sa bagyo ay iwasan na muna natin ang papalaot sa mga baybay ng extreme Northern Luzon at silangang baybay ng Northern Luzon dahil ang mga alon ay posibleng aabot hanggang po sa 2 to 3 meters height hanggat maaari, ay iwasan na po muna natin ang papalaot dyan sa mga may kulay pula para mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So, yun po ng latest update natin sa araw na ito. Ako po muli si James na nagsasabing sa kahit na pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless.